Hello, good morning. Happy Saturday sa inyong lahat guys. So, walang live ngayon. Punta ako ngayon ng church. So, samahan ako guys para mabless naman tayo at matumawas ng kasalanan. Tara guys, samahan niyo ako. Sorry guys, punta tayo sa yung simbahan namin guys. Dito na ako magsisimba. Pinakauna-una, wala pang tao. So dito tayo sa loob. Unang-una akong dumating. Wala pang tao. Unang-una ako. So ito yung aming simbahan guys. Wala pang tao. Napaaga lang ako ng pasok. Ayan. Mamaya pupuno ng ito mamaya pagdating ng mga nagsisimba. So tabayan natin ang simba namin. So nagdating na guys, meron na sila maya mag-umpisa na. All these things shall be added. And actually, it's ang verse na po yun ay misused from time to time. Kasi kung pag binasa po natin yung context ng chapter, Matthew chapter 6, ang pinag-usapan po ito ng ating Panginoon Kristo at ng mga disipulo is yung kanila pong physiological needs. So when Christ said that all these things, is actually talking about physiological needs. Food, water, protein, siya ito yung sabihin yung mga primary na pangangailangan natin. So when it comes to physical, I would like to say we should always be thankful as far as Jesus Christ's teaching is concerned of all the things that we are experiencing and enjoying na yung mga physical. Paano po yun kapag yung may iba na hindi po masyado? Yan po ay bonus na na-experience natin. So pinapakasalan. Another thing is, pong sabi dyan sa 3 John, verse 1, sabi niya, I pray that you have good health. Sabi niya dyan. Sa Pilipinas, dapat natin ito ipapasalamat tayo saan? Sa Panginoon. Good health. So material is what we get physiologically. Physical is good health. Magandang kalusugan.
Let's do our best to have good health, enjoy it, and at the same time, be always thankful having a good health. And then last but not least, when it comes to spiritual is the gift of the Spirit. Ang bunga ng Santong Espiritu sa ating buhay. Alam na po natin kung ano po yung nakalagay po doon. Sa 1 Corinthians chapter 13, verses 1 to 13 and 14 na ata. Alam na po natin. And if we're going to take note of the first 3 verses na sabi po doon, even parang bong, sa English yung Tagalog ang inutan ko, na kung wala kang pag-ibig at hindi nagbubunga sa iyo wala ng Espiritu, maingay ka, pero masakit ka lang sa tayo. Kahit na isakripisyo mo yung buhay, kung walang pag-ibig, walang bunga ng Espiritu, wala lahat. So yun po ang sa akin, nakikita ko na dapat na lagi po natin, iyaro pasalamat sa Panginoon. Based on what these scriptures. Na dapat natin tinataan na very rampant sa kapanahunan natin ngayon. Akala natin ay tama, ngunit mali sa physical, material at saka spiritual possession. Ano po ba yung mga danger na dapat natin, maganda yung alam natin yung pamantayan, ngunit sa panahon ngayon ay madali tayong madala dahil po sa akala natin nasa pamantayan pa tayo, pala wala. Dahil po tayo nandito sa ating sa discussion questions and po regarding po sa ating inisip ko po kasi parang kung pumapasok sa akin pwede kong i-share makadami po na dapat po tayong maging aware po dun sa mga bagay-bagay na akala natin ay okay pa, pero ay hindi pala. Ang una po kasi pumasok sa akin kanina is spirit of prophecy. Even mention the spirit of prophecy tayo po niya. If there's one thing that we should always be aware of, yung pong tinatawag na mga darling sins. Darling sins. Alam po yung darling sins? Yung mga maliliit po na bagay na akala natin okay lang, pero hindi pala. That's darling sins. And the danger of darling sins is that yun yung yun po yung madalas na pinakamahirap ko na alisin yung ating po mga darling sins. Can we think of an example ng mga darling sins na ginagawa po o nagagawa? Kaya nangyayari po kasi, kaya po siya delikado, based din po siguro sa question, is that we tend to overlook na akala natin is okay lang. Okay lang siya. Halimbawa, ako ang pinakamahirap sa akin, even before I pursued theology when I was in college, is yung profanity na pagmumura ko. Naging darling sin po siya. Ang hirap niyan alisin. Kahit yung mga expression lang, na hindi talaga ikaw, may meron pa talagang pinagsasabihan ng masama, expression mo lang siya. Darling sins po yun. Ang nangyari, for a long time, I thought na dahil pag ganito-ganito lang siya, okay lang. Okay lang po yun. Pero hindi pala. Kaya I did my best to really remove it completely, na hindi na po talaga ako na nagsasalita nun. And through the help of the Holy Spirit. What else? Darling sin po natin is we think Sabbath starts at Sabbath school. Sabbath school. We believe or we think na yung Sabbath ay nagsisimula ng Sabbath school ng umaga ng Saturday. Di ba po? At alin po, ano po ba ang start ng Sabbath? Friday na sunset. So, mas hindi ganun kalaki yung tingin or yung value ng pag-start ng talagang araw ng Sabbath kapag na Friday na po yun ang sunset in comparison po sa Sabado ng umaga. Meron po iba ang Sabbath yung divine service.
Po. Meron pong yung Sabbath ay Sabbath school. Po. Another thing is, ito nga, ang end ng Sabbath ay sunset ng Sabado. Pero meron marami sa atin minsan, hinihila na natin yung araw pababa. Kahit hindi pa siya sundown. Hinihila na natin. Pwede na yan. Wala na tayo sa mall. Something like that. So yun po ay alam. Yun yung una kong naisip yung galing sales. No? Na kapag kanina hiyaan ko natin is okay lang. Another one, siguro last na po ito. Marami na po ako narinig na ganito. Pag-inom. Alcohol. Marami na po akong narinig sa mga kapatid. Marami na po sinasabi na kapag occasion, kung wine, okay lang. 6% lang naman po yung nakalagay. 3% lang naman eh. 1% lang naman eh. That's not the point. So, hindi po yun yung point na tinuturo sa atin. The thing is, dapat po yan is wala. Regardless kung ano yung occasion. No? So we try to justify. It's called arrogance. Since we believe na parang okay lang, and maybe for many years or for the longest time, walang nagpupuna, okay lang din. At minsan, masama, may makikilala kang ganun din sa loob ng church. Kaya akala mo, Okay lang. okay lang. Totoo po yan. Meron nga kaming binisita dati pag Pasko ng rep, nandun yung kami sa yung bote sa loob ng rep. Board member yun, ha? Ano ba? Member po yun ng board, ha? Kaya nung binisita, Pagkat lagi sa Holy Spirit, ito sa mga nakalalaan ng matagumpay. Panginoon, ay pag-alaga, pag-iingat at pag-alaga sa mga sa amin, at naway lagi ka ng Espiritu sa mga nilagi sa kanyang mga sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank
January, the message that you will hear is all about discipleship. Because ang ating previous speaker, what he is doing right now, I've been there, mga ko po ay nasa Philippines. And I understood what's the importance and the essence of true discipleship. That's why ano po yung pinaka-tagline natin ngayon is to go. Alin po? Anong kadugtong? Ano po? Ano po yun? Saan po yun naka-base sa Matthew chapter 28, verses 19 and 20. And the essence or the message of that is about what? It is about discipleship. It is about discipleship. And napakalaki na po ang binibigay na effort natin, not just here in our place, in the whole Philippines, and even in many parts of the world, about the meaning of discipleship. Ibig sabihin po mga kapatid, we don't count, we're not giving much more emphasis on numbers anymore, not on quantity, pero kailangan natin is quality. So it's better to have someone who is not yet a member of the church but is willing to be a disciple of Jesus Christ. No? Kaya last Saturday, the question is, are we a disciple of Christ? Now, since we have the answer, my message for this morning is, what are the costs of discipleship? And our key text is found on the book of Matthew, chapter 4, verses 18, 19, and 20. While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is also called Peter, and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Immediately they left their nets and followed him. Tayo po yung sa isang panalangin. Dakila namin Diyos, nawa makita po namin ang inyong kabanalan, kabutihan, at pag-ibig sa umaga. Pusa namin mga puso't isipan na maintindihan, magkaroon ng inspirasyon, at makita ang mensahe na isyong kapatid. Maraming salamat din sa katiyakan ng inyong makikisa sa amin, lahat na ito amin din sa pangalan ng Jesus. Okay. Alam niyo po, the steps and the process of discipleship, as far as the Bible is concerned, is very easy. But the journey is difficult. Again, the process, the steps are easy, but the journey is difficult. Po, alam niyo po, doon sa talata, madali lang po yung nangyari. Jesus walked, Jesus saw, Jesus said, he mentioned, "Follow me," and immediately they follow him. That's the process. Tapos, sabi ko, Jesus was walking by the Sea of Galilee. He just walked. Sunod po, he saw them. And then once he saw them, he said to them. What he said to them? "Follow me." Ano agad ang ginawa ng magkapatid? Tinapon yung net, sumama agad sa aking Panginoon. Tapos, that's the steps, that's the process. But the journey is difficult, and we know the stories after that. But at the same time, though the process and steps are easy to follow or to track, minsan nai-stuck po tayo dun sa mga unang pangalawang step. Nasa-stuck po tayo doon. Baka Jesus walked. Jesus saw. Nakita tayo. And then, Jesus said, pero nawala na tayo dun sa follow me. Na-stuck na po tayo dun sa Jesus said. Ano po? Kaya po, the journey itself, mahirap po talaga siya. Pero madali lang po tutuusin ang proseso at ang mga steps na ginagawa. Pag ipinagpatuloy po natin sa talata until 22, it's the same thing. And going on from there, we saw two other brothers. May nakita na naman natin Panginoon, aside from Peter and Andrew, James and John, his brother, in the boat with Zebedee their father, mending their nets. And he called them. The same thing. He walked,
He saw, he said, "Follow me," and immediately in verse 22, they left the boat and their father and followed him. And that is the step that will give us the cause of what true discipleship is. Kaya po na itong bakasyon, I was talking with Pastor Asher before po. Ngayon parating si Paul. He was Paul at that time. Hindi alam ni Peter na darating si Paul para bisitahin mo siya. Nung nakita ni Paul na nakikipag-dine at kumakain si Peter kasama yung mga unbelievers, tumakbo bigla si Peter, bigla siyang umalis. Nahiya siya. Nahiya. At that time, Paul rebuked him. Sabi niya, bakit ka umalis? Anong ginagawa mo? No? What you're doing is good. It's correct. That's why we need to change that kind of mindset that whenever we deal with people outside of church, we think that it's wrong. And that is wrong. Ano po mga kapatid? Mas tama po yun because that's what disciple making is saying or teaching us. Kaya pag bumalik po tayo sa 28, chapter 28, 18, 19, 20 ng Matthew, ang sabi po doon, you make disciple. You teach them. Ano po ang last part? You baptize. Ibig sabihin, you don't baptize, you teach, and then disciple. You disciple, you teach them before you baptize. O kaya nga, we need to give an emphasis on what? Quality. Not on quantity. That's why this past few months, this past few years, kapag meron pong lumalapit para mag-Bible study sa akin, sabi ko agad that this will take a long time. No? Tapos na po kasi ako doon sa mga panahon na shotgun. Alam niyo po yung shotgun na Bible study? Alam niyo po yun? Pagka Bible study mo na shotgun, sa susunod na meeting mo, babautis mo na agad. After noon, nawala na. Ganun po ang nangyayari. Kung sinotgun mo yung pagpasok, shotgun din ang pag-alis. No? Kaya siya sabi, it will take a long time. No? I don't care kung abutin tayo ng taon. Mas gusto ko na I'm willing to invest my time and you're willing to invest your time learning God's Word, but at the same time, you will accept Jesus Christ and be disciple with quality at hindi lang po quantity. That's why this morning I would like to share 3 important costs or responsibilities that a disciple needs to face. The first one is, to be a disciple, it is closeness to Jesus, but openness to the Word. Again, closeness to Jesus Christ, but openness to the Word. We are close to Jesus Christ, but at the same time, we are open sa mundo. Hindi pwedeng open ka lang sa mundo, pero hindi ka close kay Jesus. Anong mangyayari? Ma-open ka talagang tuluyan. No? Hindi pwedeng close ka kay Jesus Christ, pero you're not open to the world. Why? Because that's what Jesus Christ did. He was close to the Father, but He is open to the world. He was open to the world. Closeness to Jesus Christ establishes a personal what? Relationship between you and then Him. A close and personal relationship between you and Him. That's why Ellen G. White in her last days was asked and mentioned, who is Jesus Christ to you? In one word. Sige nga po kung kayo, who is Jesus Christ to you or to us? Her answer was, He's my friend. Jesus Christ is my friend. Pwede magkakaiba-iba po yung ating sagot, but can we at least give an immediate answer when someone asks us, who is Jesus Christ to you? And when you say, pagka tayo po ay malaki, doon po sa isang tao, ay hindi po pwedeng hindi tayo sumusunod sa ating Panginoon Jesus. If we claim that we are close to Jesus Christ, hindi po pwedeng hindi po tayo sumusunod sa Kanya. And when it comes to discipleship and discipleship making, that's also the same. When you try to disciple other people, they will follow you.
eventually because you're doing what is right. Tama yung ating pong ginagawa. I remember when we did a Voice of Youth or evangelistic effort dito sa Montalban. I was first year, second year po ako nun sa AUP. Laging nag-i-status, nag-share. Pero sa totoong buhay, yun daw yung masama ugali. Sabi ko nakikita ko lagi. May katotohanan po yun. Hindi po lahat, pero yun po ay may katotohanan. Sa totoo lang. Ano po mga kapatid? No? Kaya nga, it should be lived out. Mas maigi na wala kang pinopost, hindi ka status ng status, hindi ka share ng share, hindi lagi nakikita yung like mo sa lahat ng mga post na may kinalaman sa iglesia, pero di naman masama ugali mo. Oh. Dapat po ay nakikita sa ating buhay. Because despite of all the criticisms, despite of all the prejudice, and despite of all the persecution, Jesus Christ lived His life with the Father rather than preaching it out most of the time. Kaya po sabi, napaka-attractive sa mga kasalanan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Napaka-attractive dahil po, yun po ay kanyang ibinabuhay. Kaya alam ko, if you're going to involve in the project or in the endeavor of discipleship, mahirap po talaga ang journey mga kapatid. When I was still in the conference, so I was selected po for urban ministry. During those times, that was before the pandemic, selected lang po ang pinipili ng ating conference para ilagay for urban mission kasi hindi po yun para sa lahat. Kahit po yung ibang mga nauna na sa aking graduate at pati yung mga kasabay ko, hindi po lahat kami ay fit para po dun sa klase ng ganun ministry because it is unique, it is different, and at the same time, it is very draining. Mabilis pong ma-burn out kapag hindi mo talaga kaya. Eh nung time na yun po, sinasakot po namin, laging nag-i-status, nag-share. Pero sa totoong buhay, yun daw yung masama ugali. Sabi ko nakikita ko lagi. May katotohanan po yun. Hindi po lahat, pero yun po ay may katotohanan. Sa totoo lang. Ano po mga kapatid? No? Kaya nga, it should be lived out. Mas maigi na wala kang pinopost, hindi ka status ng status, hindi ka share ng share, hindi lagi nakikita yung like mo sa lahat ng mga post na may kinalaman sa iglesia, pero di naman masama ugali mo. Oh. Dapat po ay nakikita sa ating buhay. Because despite of all the criticisms, despite of all the prejudice, and despite of all the persecution, Jesus Christ lived His life with the Father rather than preaching it out most of the time. Kaya po sabi, napaka-attractive sa mga kasalanan ng ating Panginoon Jesus Cristo. Napaka-attractive dahil po, yun po ay kanyang ibinabuhay. Kaya alam ko, if you're going to involve in the project or in the endeavor of discipleship, mahirap po talaga ang journey mga kapatid. When I was still in the conference, so I was selected po for urban ministry. During those times, that was before the pandemic, selected lang po ang pinipili ng ating conference para ilagay for urban mission kasi hindi po yun para sa lahat. Kahit po yung ibang mga nauna na sa aking graduate at pati yung mga kasabay ko, hindi po lahat kami ay fit para po dun sa klase ng ganun ministry because it is unique, it is different, and at the same time, it is very draining. Mabilis pong ma-burn out kapag hindi mo talaga kaya. Eh nung time na yun po, sinasahod po namin is 8,800. Ang sinasahod ko po is 8,800 stipend. Yung titiran ko po dun sa may Welcome Rotonda, malapit sa Manila Center, ang binabayaran ko is 3,500. Parang ganyan po siya ang laki. Mahal kasi dun sa may bandang Welcome Rotonda.
shared yung CR. Ang CR na nandun pa sa baba, nasa second floor ako nakatira. Kailangan kong bumaba sa tuwing gagamit ng CR, bababa ka para maglaba. No? Yung pagitan ng mga kwarto doon ay kahoy. Kaya kung ano man yung mga nangyayari sa paligid mo, narinig mo kaagad, mainit. Oh. And then ang sesahod ko is 8,800. Sa urban ministry ko mga kapatid, magastos ko. Pamasahe, yung cost of living, and yung lifestyle. Bakit po? Because if you're going to dine with people living in the cities, hindi mo sila pwedeng imbitahan doon sa tinitirahan, hindi po sila pupunta. Baka makita pa lang po nila yung front gate ng tinitirahan namin doon, pag-uwian na po sila. I-meet nyo po sila kung saan po sila komportable. Sa malamig, sa masarap yung pagkain, sa mahal yung inumin. At magmumukha kang hindi willing na makihalubilo na kapag kadating mo, hindi ka rin bibili. Ikaw lang yung wala, nakatubig ka lang doon. Habang nagbibig kayo, hindi po pwedeng hindi. Kaya po mahirap, magastos po talaga mga kapatid. At yung sahod namin at the time, it was only 8,000. Ngayon po, I was grateful and then genuinely happy po sa mga bago na po na nasa City Mission kasi mas malaki na po talaga yung kanilang sahod kasi mas binibigyan na po ng emphasis ng ating po mga conference yung pagdating po sa City Mission. It is mentally draining. Bakit po? You deal with educated people, professionals. O, meron po kami kasama doon sa aming care group po namin. Ang care group po doon mga kapatid, mahigit kalahati Adventist. Nandun po kami sa urban mission. Mahigit kalahati na regular na uma-attend po yun once a week, mga hindi po sila Adventist. Mga professionals, graduate, mga nagmamaster sa iba. Meron pa kami nakasama na lawyer. Yung trabaho sa Manila, sa munisipyo ng Manila na sa criminal bank ng specialization. You deal with them. Kaya kung hindi siya para sa lahat, because if you sound na parang hindi mo sila kayang sabayan intellectually, makakaya. No? Kailangan alam mo yung ginagawa mo. Yung ibig sabihin. Kaya lahat na po yung journey po nun ay mahirap po talaga mga kapatid. Kaya nga, even if you are good and you know on what you're going to preach, pero hindi naman kaya nakikita sa'yo that you're willing to connect, to mingle, and to be with them wherever they are, wala rin pong saysay ang pagiging disipulo, ang journey natin bilang disipulo ng ating Panginoon. Kaya ano po ito una? Closeness to Jesus Christ, openness to the world. Second, it is live out rather than preach out. And last but not the least, discipleship, it is not man's estimate, but God's will. Not our will, but it is what? It is God's will. And when we say God's will po, mga kapatid, we surrender it to Jesus Christ. We surrender everything to Jesus Christ. Because there are times, or maybe many times in our life, we claim and we say that it is God's will, pero gusto pa rin natin masunod yung gusto natin. Tama po ba yun? Naaalala natin that it should be God's will, pero minsan gusto pa rin natin masunod yung gusto natin. Again, if you really want to be a disciple of Jesus Christ, hindi yung gusto mo yung masusunod. Ang masusunod dapat doon is yung kalooban ng Panginoon para sa iyo. Because He is the ultimate example. Ito po ang kinaganda niya mga kapatid. Kahit na hindi po yung kagustuhan natin yung gustong sumunod, dahil si Kristo yun, wala po tayong talo. Lahat po yung maganda. Pero kung halimbawa, ang inyong susundin, halimbawa ako, si pastor o mga elders, malamang po, may talo talaga. May talo po talaga malamang kung kami ang inyong susunduin. Kung ang mga elders ng church, kung ang ating pastor ang inyong susundin, talo po talaga. Pero kung lahat po tayo ang susundin o susundan ang ating Panginoon sa Kristo,
So, kahit na hindi po yung gusto natin yung masunod, wala po tayong talo sa ating Panginoon Jesus. Kasi isusurrender po natin sa Kanya. Kaya nga, even leaders, even preachers, and even pastors are not seen in the church should continue to operate. Because we are not the ones whom the church is following, but we follow Jesus Christ. Kaya nag-usap kami ni Pastor Abel na if magkaroon pa na mag-branch out yan dito sa Las Piñas, ano po mga kapatid, sabi ko, I'm willing to really commit. Magkaya kung commit ako. If the cost is mawala po muna ako dito sa iglesia para po doon kayo mag-communal, gagawin po talaga siya. Kasi naiintindihan ko po yung time nung ako po ay nasa Pilipinas. Kaya, lahat ng mga bagay na yon ay mawawala ng saysay kahit kaano pa po natin yung kagandang gawin. Kung yan po ay hindi naman po sa Panginoon. Let me read this quote mentioned by William Johnston. Pakinggan po niyo kayo. Sabi niya, I may be a famous preacher. I may even with many souls for the Lord. I may be able to raise up the sick by my prayers. Even the devils may yield to my command. But God may not call me a disciple. Or, on the other hand, I may be considered a model citizen. At church, I am in good and regular standing. I support all worthwhile community projects. People like me are the backbone of the nation, honest, hardworking, and law-abiding. But the words may fall upon my sharp ears, because Jesus Christ may said, I never knew you. But the words may, is it possible? All those good works, all those prayers, all those sermons, all those powerful displays of the Spirit, what about the Spirit? And it is possible. Lahat po ng nandoon ay marahil na ginagawa, o akalang ginagawa po natin, pero hindi pa rin po pala tayo tinatawag na disipulo ng ating Panginoon. That's why we need to remember those three. Ano po ulit yun? Openness to God, closeness to Jesus Christ, but openness to the Word. It is live out rather than preach out, and it is not our will, but God's will. Nawa po, piliin natin na maging tunay na disipulo ng ating Panginoon sa atin. Muli po, magandang tanghali sa atin at pagpalain tayo. Amen. Banal at dakila namin Diyos, Ama. Tulungan ang bawat isa sa amin na umuo sa inyong panawagan na kaming lahat ng narito ay tumanggap sa inyong paanyaya na maging disipulo ng Diyos sa lupa. At aming gagawin ang mga akda, mga responsibilidad
mga utos na inyong ibinigay sa amin na mabilang mga disipulo. Hindi dahil ito ay aming gawain lamang, hindi dahil ito ay pagpapakita na kami sumusunod lang, dahil ito Ama ay bunga ng aming pag-ibig sa inyo. Kaya nawa ang banal na Espiritu ang patuloy na maggabay sa aming Panginoon, na patuloy na umuo sa panawagan iyon, at aming gagawin ang gawain ito habang kami naghihintay sa inyong dalawang pagbalik, habang kami narito sa lupa at dumating ang araw na kayo aming makasama sa pagdating ninyo galing yan sa bayan namin. Maraming salamat Ama sa mga aral na ito at sa pagpili sa amin. Tulungan kami Ama sa araw-araw na ito ay aming gampanin na ayon sa inyong kalooban. Ang banal na Espiritu ang siyang humubog at bumago sa aming mga buhay at pagkatao. Muli aming yan dalangin na linisin kanyang mga patawarin sa lahat po ng mga pagkukulang, pagkakasala namin namin sa inyo. Sa isip man, sa salita at sa gawa, lahat ng kayo aming binilihan at kasalamatan sa dakilang pangalan ng aming kapapagligtas sa Jesus. Hala, bakit na late yan? So ayan guys, tapos na ang aming church. Out na kami. It's 12. Maraming salamat sa inyong panonood. Ay magbibigay inspirasyon sa inyo lahat, sa lahat ng nanonood. God bless everyone. Ay, pauwi na, sasakay tayo ng tricycle. God bless everyone. Bye guys.